Breaking news, China, nagulat sa ibinabang utos ng Senado na ire-resback na tayo sa China. Ayon sa nakalap nating impormasyon, panahon na siguro para rumesback. Resback na hindi kailangan magdeklara ng gera, kundi re-resback na papatayin ng ekonomiya dahil ayon sa Senado. Balasubas talaga itong mga Chino dahil pagkatapos nila tayong tawaging kaibigan, bakit nila tayo binubomba? Hiling ng Senado, i-focus sa Koreano at Hapon ang lahat ng trabaho. Ay talagang nagpapakita na hindi po sila kaibigan. Ang China hindi po kaibigan ng ating bansa. Yan ang mahalagang malaman ng taong bayan. Talagang balasubas yung ginawa po nila. Hindi po gawain ng isang kaibigan yan. Hindi po gawain ng isang kapitbahayan. Kung ganito, baka kailangan na po natin siguro gumawa ng mga hakbang on private sector lamang na hindi naman ayaw po natin ng gera. So hindi naman po natin kaya ang China. Pero economically, pwede po natin gawin ang ginawa ng katulad ng Vietnam, kung saan nagdeklara kabayan ng Vietnam dati noon na doon sa kanila na i-boycott yung Chinese-made industries na gumagawa ng negosyo sa ating bansa. So marami po tayong kontrata kabayan. For example, may mga tulay, kalsada, yung taga DPWH, mga proyekto ng DPWH na pwede po natin pakiusapan ng DPWH. Dapat huwag na po silang kumuha ng Chinese contractors. Dapat Filipino contractors na lamang o mga contractor na galing sa mga bansa na kaibigan ng ating bansang Pilipinas or pati DOTR kabayan. Bakit pa natin ibibigay sa China yung isang rail system na for example North and South or papunta ng Bicol? Ibigay na lang natin yan sa Hapon o bigyan na lang natin yan sa South Korea na kaibigan ng ating bansa, no, ng ating mga kababayan. Alam mo, kaya ako'y natutuwa sa mga sagot ng ating Armed Forces at ng Coast Guard na who is the Navy, Chinese Navy or Chinese Coast Guard to tell us what to do. Sino sila? Sabihin sa atin yun. Papakita ko sa yung mapa kabayan para makita ng taong bayan kung gaano kalapit yung mga nanonood po sa teleradyo. Gaano kalapit ang Ayungin Shoals. Mas malayo pa nga yung ito po yung Pag-asa Island. Ito pa yung Ayungin Shoals. Nasa gitna po yung Ayungin Shoals sa Pag-asa Island at Puerto Princesa. Pag-asa Island is already known internationally as Philippine territory. Yan po ay meron po tayong barangay dyan. Yan po yung munisipalidad ng Palawan. Nasa gitna na po sila ng Palawan at ng Pag-asa. Dito yung Ayungin Shoals. Binanggit nila na kanila ito. Tingnan mo itong maliit na mapa, kabayan. Tingnan mo gaano kalayo yung China sa Pilipinas. 600 nautical miles ang China sa Pilipinas dito sa Ayungin Shoals at Pag-asa. Tayo ay subalit 100 nautical miles na po ito sa ating bansa, sa mainland Philippines, sa Palawan. So, hindi ko talaga maintindihan kung anong logic na ginagamit ng China sa pag-claim nito mga lugar na ito. Parang bulag sila, titi sa buong mundo na sila lang ang nagsasabi na kanila yun. Yun ang punto dyan, kabayan. No? Sila lang, ang China lamang ang nagsasabi na kanila yun. Wala na ibang bansa na sumasang-ayon sa kanila. At ang problema, bukas nga ang linya natin sa pakipag-usap, ayaw naman nila makipag-usap. Napakinggan ko yung Undersecretary kahapon ng DFA na tumatawag pala ang Department of Foreign Affairs sa ating counterparts o kanilang counterparts sa China, hindi po sumasagot sa hotline. Kaya nga. Sumagot na po sila 4 na oras natapos ang insidente. Kaya anong klaseng hotline po yan? Cold line pala yan. Gagalaw lang pala sila pag walang pag tapos na ang boxing at sila po ay nakaperwisyo na sa ating mga kababayan doon. Kaya nung nakarang linggo, dahil nga sa itong pangyayari sa Sabina Shoals kung saan 80 nautical miles na lamang po sila, gano'n na sila po kalapit sa Palawan, na nag-ikot-ikot po sila doon kasama ng mga militia, yung Navy militia, at saka gray ships, yung mga barko ng Chinese Navy at barko ng Chinese Coast Guard, ay nagsagawa po kami ng nagpasa po kami ng isang resolution, itong resolution number 718, which was adopted unanimously by the whole Senate, yung strongly condemning, no? Talagang kinokondena natin yung pag-iikot nila doon dahil 80 nautical miles, kasi binanggit ko kanina, 80 nautical miles ang layo nila sa Palawan at 40 nautical miles ang layo nila sa Malampaya. Kabayan, no? This is our only state-owned gas plant, yung natural gas plant. Ganun kalapit na po sila sa Pilipinas. Tapos itong pangyayari nung isang araw, itong
pag-atake sa ating mga water cannon, sa ating mga barko ng Coast Guard at ng supply vessels para sa Ayungin Shoals, sa ating mga tropa sa Ayungin Shoals, ay talagang nagpapakita na hindi po sila kaibigan. Ang China hindi po kaibigan ng ating bansa. Yan ang mahalagang malaman ng taong bayan. Talagang balasubas yung ginawa po nila. Hindi po gawain ng isang kaibigan yan, hindi po gawain ng isang kapitbahayan na gawin ito sa ating mga barko na magbibigay lamang po ng supplies, ng pagkain, ng bagong siguro mga bedding materials, mga tubig sa ating mga sundalo at marines dito sa BRP Sierra Madre. Kaya galit na galit po kami kahapon. Ang dami po namin tumayo at nagbigay po ng privilege speech. Hindi lamang ako, pati si Senator Bato de la Rosa, si Senator Tolentino, Senator Bongo tumayo din. Of course, Senator Lauren Legarda, Senator, yung majority leader natin, Senator Joel Villanueva. Napakaraming tumayo, pati si Senator Bong Revilla tumayo kahapon. At talagang kinondenan po nila ang pangyayari sa ating Coast Guard at Navy. Sabi ko nga, kung ganito, baka kailangan na po natin siguro gumawa ng mga hakbang on private sector lamang na hindi naman ayaw po natin ng giyera. So hindi naman po natin kaya ang China. Pero economically, pwede po natin gawin ang ginawa ng katulad ng Vietnam, kung saan nagdeklara kabayan ng Vietnam dati noon na doon sa kanila na i-boycott yung Chinese-made industries na gumagawa ng negosyo sa ating bansa. So marami po tayong kontrata, kabayan. For example, may mga tulay, kalsada, yung taga DPWH, mga proyekto ng DPWH na pwede po natin pakiusapan ng DPWH. Dapat huwag na po silang kumuha ng Chinese contractors. Dapat Filipino contractors na lamang o mga contractor na galing sa mga bansa na kaibigan ng ating bansang Pilipinas or pati DOTR, kabayan. Bakit pa natin ibibigay sa China yung isang rail system na, for example, north and south or papunta ng Bicol? Ibigay na lang natin yan sa Hapon o bigyan na lang natin yan sa South Korea na kaibigan ng ating bansa, no, ng ating mga kababayan. So, ito po mga hakbang na binanggit po namin sa mga debate namin kagabi sa Senado. Ang kawawa po dito, mga kababayan, kabayan Oli, yung ating mga mangingisda, yung nagbabantay ng ating karagatan na napakalapit na po sa mainland Philippines. So nagpasaw kayo ng Senate Resolution 718 o 718 na kinukundina ang naging hakbang ng China. Hindi ito ang unang pagkakataon na ginawa ito ng China at marami na ring mga reklamo, note verbal ang pinadala natin sa Chinese Embassy. Pero parang ang wala akong natatandaan na sumagot ang China na sila ay hihinto na sa kanilang ginagawa at patuloy pa na ginagawa pa rin nila ang hindi magandang bagay na ito sa ating Coast Guard at mga mangingisda. But isa pa ho dito, lately lang ngayong umaga, lumabas ang balita na gusto ng China na alisin na yung naturang barko na yun na kahit kinakalawang na hindi natin inaalis sapagkat yun lang ang pinakabantay natin doon sa may West Philippine Sea, Senator. Alam mo, kaya ako'y natutuwa sa mga sagot ng ating armed forces at ng Coast Guard na who is the Navy, Chinese Navy or Chinese Coast Guard to tell us what to do. Sino sila? Sabihin sa atin yun. Papakita ko sa yung mapa, kabayan, para makita ng taong bayan kung gaano kalapit yung mga nanonood po sa teleradyo. Gaano kalapit ang Ayungin Shoals. Mas malayo pa nga yung ito po yung Pag-asa Island. Ito po Ayungin Shoals. Nasa gitna po yung Ayungin Shoals sa Pag-asa Island at Puerto Princesa. Pag-asa Island is already known internationally as Philippine territory. Yan po ay meron po tayong barangay dyan. Yan po yung munisipalidad ng Palawan. Nasa gitna na po sila ng Palawan at ng Pag-asa. Dito yung Ayungin Shoals. Binanggit nila na kanila ito. Tignan mo itong maliit na mapa, kabayan. Tignan mo gaano kalayo yung China sa Pilipinas. Yes. 600 nautical miles ang China sa Pilipinas dito sa Ayungin Shoals at Pag-asa. Tayo ay subalit 100 nautical miles na po ito sa ating bansa, sa mainland Philippines, which is Palawan. So, hindi ko talaga maintindihan kung anong logic na ginagamit ng China sa pag-claim nito mga lugar na ito. Parang bulag sila, titi sa buong mundo na sila lang ang nagsasabi na kanila yun. Yun ang punto dyan, kabayan. Sila lang, ang China lamang ang nagsasabi na kanila yun.
wala na ibang bansa na sumasang-ayon sa kanila. Subalit, ang ating bansa, tayo po mga Pilipino, meron po tayong yung Court of Arbitral Ruling na nagsalita na noong 2016 ang decision na atin itong mga lugar na ito. This is within the exclusive economic zone of the Philippines. Atin yan. And it is recognized by the European Union. Almost how many states sa European Union? Almost all. And of course, the United Nations, yung mga member states ng United Nations ay sumasang-ayon na itong lugar na ito ay under the Philippine exclusive economic zone. Hindi po pagmamayari ng China, ang pagmamayari niyan ay Pilipinas. Ang problema, ang titigas ng ulo po nila, kabayan. Talagang ang akala po nila ay talagang kanila po yan, na napakalayo sa kanilang lugar ng China. Ito po ay fishing grounds ng ating mga kababayan dito sa Pilipinas, at ito po ay historically, not only geographically, historically atin yan. At nasa ating continental shelf yan. Ibang continental shelf po ang China, ibang continental shelf po itong lugar na ito malapit sa ating bansa. Kaya, according to the laws of the sea and their UNCLOS, as well as the arbitral ruling of the United Nations, Permanent Court of Arbitration, atin po yan. At ang masama dito, ang ginagawa po nilang hakbang para paalisin ang ating mga Coast Guard at Navy at mga mangingisda dyan ay illegal under the UNCLOS, United Nations Convention of the Law of the Sea. Yung Code of Conduct ay talagang pinagbabawal po yung ginagawa nila. Yung imagine, haharangin ka, ang gagawin po nila, yes, hindi po sila gagamit ng armas, pero gagamitin naman nila yung barko para harangin po ang mga barko natin. Pag naibangga po natin sa lead po ng ating mga barko, pag tayo po yung nakabangga doon sa kanilang barko, ay sigurado lulupog po yung ating maliliit na barko. Yung ginagawa nilang water cannon, malakas po yan, masakit po yan. Pag may natamaan po ng mga Coast Guard, Navy, or pati mga mangingisda na nasa bangka, water cannon po ng mga taga-China yan, ay sigurado may mababalian ng buto at baka pwedeng matumba, matamaan ng ulo, mamatay. Yes. Kaya delikado po yung ginagawang mga hakbang ng China dito sa lugar na ito na atin, na talagang without a doubt, ika nga sa English, ay atin na atin po yan with the ruling of the PCA and the United Nations, which is acknowledged by member states of the United Nations. Ito yung masama dito, kabayan. Talaga sila, kwadrado-serado na ang isip na kanila ito. Kaya gagawin natin pong lahat sa Senado para isigaw po ang karapatan, ang sovereignty, sovereignty na ating bansa sa buong mundo. Kasi sabi nga namin, kung ayaw makinig ng China, nandun naman sa resolution, may bilateral relations po tayo, makipag-negotiations tayo, pero kung ganito naman ang pagtrato nila sa isang kaibigan at sa isang kapitbahay, ilipat na siguro natin ito sa United Nations or sa ating mga kapatid sa ASEAN or sa APEC para mapagdiskusyonan doon yung mga ginagawang hakbang na illegal ng China sa ating mga kababayan dito sa sarili nating Senator, epektibo kaya ang diplomasya? Dahil ilang beses natin ginamit ang salitang diplomasya sa China, pero parang hindi nila pinapansin. Ang reaksyon nga ng ating mga kababayan dito ay parang palapit na kasi ng palapit ng China sa pinakita ho ninyong mapa, ay papalapit na ng palapit sa Pilipinas. You think ang China ay may layunin talagang makipagkaibigan sa atin, o iisa lang ang kanilang layunin na sakupin ang lahat ng isla na atin rin pag-aari? Alam mo, binanggit ko nga sa speech ko kahapon na kabayan, binanggit ko sa aking talumpati na sa dami natin na i-file na diplomatic protest, kabayan, kaya na po natin balutin yung buong embassy ng papel ng lahat ng final natin na embahado ng China dito, ng papel na lahat ng final po natin na diplomatic protest. Kaya hindi po sila nakikinig, sa totoo lang, kabayan, hindi po sila nakikinig. Ang gusto talaga nila mangyari na palapit sila ng palapit, papasok ng ating bansa. At kung hindi po tayo maksyon bilang isang demokratikong bansa o isang member state ng United Nations, baka paggising natin, nandun na po sila sa San Vicente, Palawan, baka nasa El Nido na po sila. Mamaya-maya, paggising natin, sakop na nila yung Palawan. Kaya talagang nakakatakot, kabayan. Gusto kong banggitin, ayaw po natin ng gera, ayaw po natin ng gulo. Pero kailangan talagang gumawa tayo ng mahakbang diplomatically
sa buong mundo, no? Kailangan kasama ang buong mundo dito na makita ng buong mundo kung anong mga ginagawa nila. At ako'y natuwa na kagabi, nanonood po ako ng news, hindi lang local news, pati CNN sa abroad, CNN at BBC, itong iba't ibang mga news agencies sa abroad, ipinakita ko anong ginawa ng China sa ating mga supply ships kahapon. At maganda po yan, kabayan, na malaman ng buong mundo kung gaano tayo minamaltrato ng isang kapitbahay, ng isang malaking superpower, kasi bully po siya eh. Wala po tayong may sasabi kundi bully talaga ang ating kapitbahay na China. Alam mo, saludo po ako sa ating mga tropa eh. Alam mo naman yung taos-puso natin kinakantang pambansang awit, di ba? Nandun, kabayan, sinasabi natin, sa manlulupig, di ka pasisiil. Yes. Di ba? Sa manlulupig, hindi po tayo pasisiil. So, saludo po ako sa men and women of the Navy and the Coast Guard. Alam mo, saludo po ako sa kanila, kabayan. I hope they're listening today. And I'll say na talagang napakagaling po nila. Talagang they're very courageous, talagang walang takot, na talagang dinedepensahan po nila ang ating bansa. Kaya mabuhay po sila, kabayan, mabuhay po sila. Okay. Senator, ano hong reaksyon nyo na binanggit ni Pangulong Marcos na ay paglalaban natin ang teritoryo ng Pilipinas, pero sa pamagitan ng dialogo, ay nabanggit nga ho ninyo na umabot na sa mahigit 450 ang inihang diplomatic protest laban sa China. Itong taon lang ito ay mayroon ng 35 ang diplomatic protest na inihain natin only this year. Sa akala po ninyo ay talagang kailangan ay dialogo, diplomasya o ano? Well, alam mo, ang Pangulo natin, siyempre bilang Pangulo, siya po yung tinatawag natin na foreign policy emanates from the President. Yan po yung trabaho talaga ng ating Pangulo. Kailangan po siya magbalanse, no? I-balanse po niya ang interes ng ating bansa. Kaya okay din nun yun na ang ating Pangulo nagsasabi kailangan pa na ng dialogo. Pero sana hindi lamang pong dialogo sa ating kapitbahay ng China, pero dialogo na rin pa sa ating mga allies na tawag po natin na treaty allies, yung mga like-minded nations na naniniwala na itong mga lugar na ito ay Pilipinas at hindi po sa China yan. For example, maybe gumawa na rin po tayo ng joint patrols kasama ng Japan, kasama ng Australia, kasama ng Estados Unidos. Ituloy po natin yung pagsasanay ng aming mga military at navy sa mga balikatan exercises, at palawakin po natin ang balikatan exercises na kasama na natin yung Australia, Japan, South Korea. Kasi sila po ay unang-una nagpapasalamat po kami sa iba't ibang bansa na nagbigay po ng suporta sa ating Coast Guard. Kahapon, kabayan, na napanood ko yung programa sa TV Patrol, nakita po natin na napakaraming bansa sumuporta sa atin dito sa Asia Pacific region. Of course, Estados Unidos, yung Japan, Australia, New Zealand, yung South Korea, nagpahayag po ng alarma sa ginawa po ng China sa ating Coast Guard. Pati na rin yung European Union, napakaraming bansa, no, from England, from Great Britain, France, nagpalabas po ng pahayag suporta sa ating bansa. Nagpapasalamat po kami sa kanila. So dialogo, yes, we should continue the lines of communication kasi ayaw po natin ng gera, ayaw po natin ng gulo. Yes, ang akin lang po dyan is sana po magdayagulo din po tayo sa ating mga kapatid sa United Nations para sa ganun malaman din po nila anong nangyayari dito at anong pwede mga hakbang na gawin natin para ipitin or pilitin ang China na itigil na po itong paggagamit ng mga karumal-dumal or mga atrocious acts of violence within the West Philippine Sea. Yan ang napakalaga, kabayan. Kailangan natin madokumento itong lahat para ipakita sa kanila na after 7 years of the arbitral ruling at talagang hindi po sila sumusunod sa arbitral ruling ng The Hague at lalo pa sila naging agresibo, lalo po sila nang aapi ng isang kapitbahay na developing country lamang, hindi naman po tayo world power, pero inaapi tayo ng bansang China. Kaya mahalaga po yan. Okay lang po yung dialogo kasi we have to keep our lines open, kabayan, at problema, bukas nga ang linya natin sa pakipag-usap, ayaw naman nila makipag-usap. Napakinggan ko yung undersecretary kahapon ng DFA na tumatawag pala ang Department of Foreign Affairs sa ating counterparts o kanilang counterparts
sa China, hindi po sumasagot sa hotline. Kaya nga. Sumagot na po sila 4 na oras natapos ang insidente. Kaya anong klaseng hotline po yan? Cold line pala yan. Gagalaw lang pala sila pag walang pag tapos na ang boxing at sila po ay nakaperwisyo na sa ating mga kababayan doon. Kaya alam mo, kabayan, dapat all-nation approach na ito, all-nation approach or whole-nation approach, kung saan mag-isip na po tayo economically. Alam ko, number 1 trading partner po natin ang China. Dapat siguro, katulad ng ginawa ng Vietnam, nag-pivot po sila sa ibang mga bansa, sa European Union, sa Estados Unidos. Kaya ang lakas po ng Vietnam economically, sila po ang number 1 na yun sa Southeast Asia in terms of economic growth. Kaya ang gawin natin sa ating bansa, ganun din, maghanap din po tayo ng ibang trading partners kung saan mapalago natin at mapaganda natin ang ekonomiya ng ating bansa na hindi po tayo dependent sa China. Hindi po tayo nakasandal sa China para sa ating mga produkto. Magbukas po tayo muli ng free trade agreements with the United States, with the European Union, with Australia, New Zealand, with the Southeast Asian countries para sa ganun. I-boycott na lang natin yung mga Chinese-made products. I-boycott na lang natin Chinese companies na pumapasok dito para ipakita natin yung galit natin sa kanila sa ganung paraan. Whole nation approach na po ang kailangan natin. Ako sa totoo lang, kabayan, ako po ay naniniwala na national security risk yung mga towers na yan. Nakakabahala po yan. At actually, si Senator Ralph Recto mismo, nung siya po yung senador pa, ay binanggit po niya yun at during the deliberations nitong yung amendments to the PSA, yung Public Services Act. Ako'y nababahala, kabayan. Kung pwede, utusan po ng ating Pangulo. Siguro itong parating na budget hearing, kausapin po namin ang AFP Command at hilingin sa kanila, no? Na kung pwede, tanggalin na po yung mga tore na yan. As a matter of fact, hindi lamang yung tower, kabayan. Alam nyo ba na ang National Grid Corporation, yung ating mga kapatid sa National Grid Corporation, napakaraming taga-China nagtatrabaho dyan. 40% po niyan ang pagmamayari sa state-owned company ng China. Ang nakakatakot po dyan, baka naman pag nagkaroon po ng gulo, isang switch lang, pipindutin nila at magiging brownout na po ang buong Pilipinas. Correct. Dahil hawak po nila yan. So, these are national security issues. Tama ka, kabayan, nakakabahala po yan. I think in the proper time, magkakaroon po kami ng executive session. Yes. At kausapin po natin itong mga, of course, itong mga stakeholders na ito kung saan tanggalin na po itong mga Chinese state-owned companies dito sa mga yung mga sensitibo natin mga industrials, sensitibo po natin mga pasilidades dito sa ating bansa. Para sa ganun, ay ligtas po tayo sa ganitong klase mga tinatawag na sabotage. Ngayon, ikaw, bilang Pilipino, ano ang masasabi mo at reaksyon sa balitang ito? Mag-iwan ka ng komento sa ibaba at atin pong babasahin isa-isa.